Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po namin masagan ng Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Lalo po ang bawat sa excited na marinig po ang Word of God sa umaga po ito. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa Lord na sa huli ay makapag-share po ng gospel ng kabutihan po ng Panginoon sa bawat sa atin. Amen? Amen. Glory to God. At alam ko po, bawat isa ay excited na marinig palagi ang salita ng Panginoon. Amen po? Amen. Salamat sa Lord na pag-excited po tayo. Ibig sabihin, wala tayong ibang gagawin kundi makinig ng salita ng Panginoon. Amen. At bawal muna ang kwento sa katabi. Wala mo nang bati-bati na yun. Amen. Hallelujah. Para makapokus po tayo sa Word of God. Okay. Salamat po sa Lord na tayo po ay magpapatuloy para po sa ating pong tema ngayong buwan po ng February. Okay. Salamat po sa Lord dahil napakaganda po ng tema ngayong February dahil matapos po ito sa pag-abot po sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Pakisabi sa iyo katabi dapat parte ka ng programa ng simbahan. Amen. Hallelujah. At dapat kabahagi po tayo mga kapatid. Amen. Kabahagi ka at the same time dapat katuwang ka. Amen. Especially sa pag-abot po ng mga taong wala pa sa Panginoon. At salamat sa Lord na tayo po ay masisipat. Amen po ba mga kapatid? Na nag-share ng gospel. Nakikita ko po na bawat isa ay nagbibigay po ng mga babasahin. Amen? At nagbabahay-bahay, nagkakaroon po ng street evangelism. Kasi napahalaga po yan. The blood of the church is evangelism. Without the blood, mga kapatid, sa loob po ng isang simbahan, ang church po ay nanganganib mga kapatid. Para sa tao, pag kayo po'y mauubusan na ng dugo, ano po ang nangyayari mga kapatid? Mamatay, manghihina. Okay. At kanina, di ba, sabi nung isang testimony na merong nanais na maglaslas. Kasi yung pulso natin, dyan po yung isa sa mga ano po natin, di ba, ng blood natin. Kaya pag-pray po ninyo, no, mga kapatid. Pero hindi naman po yung bago na sa mga kabataan. Kahit sa binangonan po, ang dami po niya namin tingin dyan. Siguro mga nasa 10 silang mga kabataan na ganyan. Dumarating po sa stage ng mga youth na nagkakaroon po ng sa kanilang kaisipan. At glory to God, dahil ito naman po ay naayos and we're praying po sa bawat isa, sa bawat kabataan na nagkakaroon po ng depression, nagkakaroon po ng mga situation na kayo po ay samahan po ng Panginoon. Amen? Matagal na battle po yan. Kami po, binabel po namin almost 1 year yung pakikipag-battle po namin sa ganyan mga situation sa mga kabataan. Now, hindi alam ng mga magulang na yung kanila po lang mga anak ay nandun sa ganung sitwasyon. No? Pero in-expose ng Lord through prayer, pinakita ng Lord na yung mga kabataan pala ay nandun sa ganung mga situation. Okay, sige mga kapatid, salamat po sa Lord. At yung ating pag-uusapan ngayon ay patuloy pa rin po yung ating pong binigay na topic is all about mga kapatid, no, sa compassion, no, about the lost souls mga kapatid. At sabi po doon, tayo po ay ready na i-share po yung ating pong faith patungkol po sa ating kaligtasan sa ibang mga taong hindi pa nakakilala sa Lord. Amen? At ngayon po ay ating po pinamagatan yan, yung ating pong pag-usapan ngayon, God, compassion for the lost. Doon pa man po sa Old Testament, ang Diyos po ay meron ng compassion sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Hindi lamang po ito sa bagong tipan, mga kapatid, kundi nasa lumang tipan pa, ang Diyos po ay meron ng compassion. Amen? Sa mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Sige, bago tayo patuloy mga kapatid, let us pray. Hingin po natin ang gabay po ng ating Panginoon. Hallelujah, ng Espiritu Santo. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, O Diyos, ang dakilang Diyos. Hallelujah, marapat ka Panginoon sa aming pong pagsamba. Hallelujah. At marapat ka, O Diyos, na maparangalan ng Panginoon sa pamagitan po ng iyong mga dakilang salita, O Diyos, na mahayag po sa umaga pong ito. Mas basahin niyo po ito, Diyos, na magkaroon po ng rema sa bawat sa amin, Panginoon. At hayaan niyo po, Diyos, hallelujah, sa mga sandali ito po, Panginoon, ang mga salita mo, hallelujah, Father God, ay magkaroon po, Panginoon, ng kapangyarihan
sa buhay po natin. Yan dahil po yung aming mga puso at kaisipan, na ikaw lamang po Panginoon, ang aming po Diyos na pakinggan ngayon ang mga salita mo, Father God. Lord, ano man po yung kabagabagan sa aming kaisipan, sa aming mga puso, Lord, ayusin niyo po ito. Dahil ito ang naging isang hadlang para ang salita po dito po namin mapakinggan. Father God, payapain niyo po yung aming isip, yung aming mga kalooban, payapain niyo po ito, Panginoon. At nagsabi o Diyos ang mga salita mo, Father God, ay malayang, mapapakinggan, Panginoon, at maunawaan mo ng bawat isa. At ito po, o Diyos, ay ma-absorb, hallelujah, ang mga salita mo po, Panginoon. Thank you, Father God, at iyang pinagkakatiwala sa inyo. At ngayon, o Diyos, gamitin mo lang po ang bilang instrumento na ang mga salita mo ito'y mahayag, Father God, ayon po sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus ay pagsabi ng Amen! Hallelujah! Glory to God! Sige po sa malakas na palakpak para sa Diyos na kamay. Hallelujah! At yung ating pag-uusapan ay buong Book of Jonas. Ang buong aklat po ng Jonas from chapter 1 to chapter 4. Ganun po kahaba yung ating pag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid. Okay lang po ba yun? Ay, di ba? Hindi mag-amen. Okay lang po ba yun, mga kapatid? Na medyo habaan natin yung ating pag-uusapan ngayon kasi 4 chapters po yun eh. Para matapos natin yung Book of Jonas sa isa pong pangangaral ng salita ng Panginoon. Medyo mahaba yan, pero mga kapatid ay isa-sum up natin kung ano po ang meron po sa sulat po ni Jonas. Amen? Okay. Yung ating pag-uusapan is all about God compassion para po sa mga taong di pa nakakilala sa Panginoon. Amen? Okay, alam niyo po mga kapatid, yung pag-abot po ng mga tao, hindi pa nakakilala sa Lord, dapat ito po ay intentional. Pakisabi po, intentional. Isa pa po, intentional. Amen. Hallelujah. Yung pag-share ng gospel, mga kapatid, o pag-share ng iyong kaligtasan, ng iyong faith sa ibang mga tao, ito po ay intentional. Tandaan po natin mga kapatid, ito po ay intentional. Tanong kayo, bakit po, Pastor? Okay. Kasi po mga kapatid, pag hindi po ito intentional, no, magsasawa tayo. Hindi natin i-diretso ito kasi bakit hindi intentional. Pag intentional mga kapatid, dadaan ka sa mga maraming pagkakataon na gusto mo nang mag-give up para mag-share about Jesus Christ, about your faith sa Lord. Pero pag intentional mga kapatid, gagawa natin ang para. Amen po ba? Kasi sometimes, and sad to say, no, kasi di ba matagal tayong mga mananampalataya, pag hindi mo intentional, minsan kasi parang nadadala lang tayo ng ating damdamin eh. Na nakita natin yung ibang church ay malabo, sila po ay pumupunta kung saan-saan, para ba gusto natin gayahin sila, na gusto natin mag-share din ng gospel. There's nothing wrong mga kapatid. Kung hindi po ako ma-misinterpret, what I mean ang ibig sabihin, dapat intentional yung ating pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi pag hindi, pag nakikigaya lang tayo na abutin po o mag-share ng gospel sa mga tao hindi nakakilala sa Lord, mapapagod tayo. Pero pag intentional mga kapatid, may maayos na programa, may ninanais po tayo, ano po ang nais ng Panginoon ay maranasan ko. Amen po mga kapatid. Gusto ko pong ilagay ito sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso, na yung pag-abot po ng mga tao hindi pa nakakilala sa Lord, ito po ay intentional. Amen. Okay? Mahalaga po yun sa ating mga mananampalataya na maintindihan po natin ito. Okay, tingnan po natin yung Book of Jonas from chapter 1 to chapter 4, mga kapatid. Yan po ay napakaganda. Sino po ba nakakilala kay Jonas? Amen. Sa mga kids, ay yan po ay madalas dinadaanan po sa kanilang mga Sunday school. No? Yung about Jonas. No? At maging sa atin po mga kapatid, I know na na-review na po ang buhay ni Jonas. Napagdaanan po natin ito mga kapatid. Pero ngayon, i-refresh po natin. Dahil ang Diyos po ay merong napakahalagang ipinapagawa kay Jonas. Amen? At si Jonas po ay isang propeta. Pakisundan po yung ating PowerPoint mga kapatid. Okay. No? Pamilyar tayo kay Jonas at pakita ba? Isang propeta na sinubukang tumakas sa ipinapagawa sa kanya ng Diyos. In the book of Jonas, chapter 1, verse 1 hanggang sa mga sumusunod, mga kapatid, verse 3, verse 1 to 3, mga kapatid, na si Jonas po ay isang propeta ng Diyos. At siya po inutusan ng Diyos na pumunta saan?
Sa lugar po ng Nineveh. Amen. At alam niyo po ang ginawa ni Jonas? Sabi po dyan, si Jonas po yan o. In verse 3, basahin natin mga kapatid. Sundan niyo po ako. Meron po yan dyan. Okay. Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpa siyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong palis papuntang Tarshish. Kaya, nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ang mga tripulante at ang iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Ano po ang natin aral ko dito mga kapatid? Inutusan siya, pero hindi siya sumunod. Kaya nga dapat mga kapatid talaga, ang ating pagsunod sa Diyos ay intentional. Ang ating pag-share ng gospel, ang ating pag-share ng ating faith, ng ating pananampalataya sa iba, dapat intentional. Amen. At habang sinusunod mo yan, bibigyan ka ng Lord ng karunungan. Kaya lang, nakakalungkot po sa buhay ni Jonas. Ano ba nangyari kay Jonas? Nilunok ng isda. Grabe, no? Si Jonas po ay tumakas. No? Tumakas po sa pinapagawa ng Lord. Minsan, aminan tayo. Maraming tumatakas po sa pinapagawa ng Diyos. Totoo po ba mga kapatid? Marami tayong mga alibay sa buhay na sometimes, mga kapatid, hindi natin tinitingnan, ito po pala ay isang pagtakas sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Nandiyan pa po ba tayo mga kapatid? Minsan ayaw natin na mapakinggan yung sinasabi ng Diyos. O sometimes, napakinggan mo yung sinasabi ng Diyos at ikaw ngayon ay kinakausap ng Diyos, pero ayaw mo sundin. Kaya ang ginagawa natin mga kapatid, parang katulad tayo ni Jonas. Malakas tayo. Ninanais ng Lord ang bawat sa atin po ay gamitin ng Panginoon. Amen? Kasi yung ating pinag-usapan, it's all about sharing the gospel, sharing your faith, mga kapatid, sa ibang mga hindi pa nakakilala sa Lord. Amen po ba? Ang tanong, ngayon mga kapatid, kasi may lang po yan pero 4 chapters siya, pero pinigli natin. Sa ngayon mga kapatid, kasi gusto ko i-condition yung mind natin, pati yung puso natin. Handa ba kayo na gawin ang inutos ng Diyos? Amen. Handa po ba? Amen. Handa po ba mga kapatid? Amen. Yung iba, alanganin. Di makapag-decide. Yung iba naman ay, gumana lang, ay mag-ibig. Medyo natatakot tayo mga kapatid. Alam niyo po ba yung reason ni Jonah? Kaya ayaw niya pumunta saan? Sa Nineveh. Kasi, minsan ganito po yung rason natin eh. Ano gagawin ko dyan sa lugar na yan? Ba't ako mag-share sa kanya? Eh, sama-sama yun. Eh, hindi nga ako binabati yun eh. Ayaw na sa akin yan. At alam mo na, hindi ko kilala yun. Eh baka, pag pumunta ako dyan, anong mangyari sa buhay ko? Minsan laging ganun po ang ating pong nagiging kaisipan. Papagod lang ako dyan. Wala naman mangyayari dyan eh, kasi mga siraulo yan eh. Mga adik yan. Saan ito gagawin yung message natin? Hindi tayo pwedeng pumunta dyan kasi nakakatakot. Baka anong mangyayari sa buhay natin. Minsan ganun po ang nagiging sa sistema natin. Pero, alam natin ang katotohanan na dinadaan-daan po natin. Alam natin po ang truth about kay God. Doon, yung na inamin po natin, no, mga kapatid. Yung word of truth. Alam natin yung word of truth, mga kapatid. Pero, takot tayo na ibahagi ang katotohanan. May mga isinaalam-alam tayo sa buhay natin kasi ito po yung realidad eh. Amen po mga kapatid. Bakit ayaw natin na abutin po ang mga taong ito? Marami po tayong alibay sa Lord. Lord, pasensya na po, busy ako ngayon, nasa trabaho po. Lord, pasensya na po, Panginoon, dahil ako'y nag-aaral pa. Lord, pasensya na dahil busy ako sa aming hanap buhay. Minsan naging ganun po ang ating pong situation. Amen po ba mga kapatid? Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Si Jonas, mga kapatid, yung kanya pong situation, mga kapatid, ay iba. Ayaw niyang pumunta doon sa Nineveh kasi ayaw niyang
maligtas ang mga tao sa lugar ng Nineveh. Ilang naman po yung ayaw ni Jonah eh. Pero mga kapatid, sa atin, di ba po, marami tayong ginagawang mga palusot sa Lord. Alam niyo po yan mga kapatid, no? Na inuutusan ka na ng Lord, pero ayaw mo pa rin. Kaya lang mga kapatid, sa ating pong pagsuway sa Diyos, sa ating pong pag-iwas, sa ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, nagdi-discourage ang ating binagawa. Totoo po ba mga kapatid? Minsan mga kapatid, di natin masyadong naiisip ito na si Lord po pala ay plano sa buhay mo at dapat mo itong gawin. Kaya lang tumatakas tayo sa Panginoon. At habang tumatakas ka, ano po ang nangyayari? Nagiging miserable. Totoo po ba mga kapatid? Amen. Ganun po nangyayari. Minsan, yung pagpalo ng Lord, ng mga kapatid, ay minsan hindi po yan automatic na pag gumawa ka ng hindi tama o hindi ka sumunod sa list, andyan na. Ang iba naman po, automatic. Ang iba po ay medyo Dahan-dahan. sabi dahan-dahan, di ba po ay isang bagsakan. Kaya sa Para ma-realize mo na lumalayo ka sa Lord, hindi mo ginagawa ang nais ng Panginoon. At sa madaling sabi mga kapatid, na si Jonas po ay pumunta po ng Tarshish mga kapatid. Sumakay sa barko at nagkaroon po ng hindi magandang nangyari sa buhay na. Totoo po ba mga kapatid? Amen. Okay, kung pwede susundan niyo po ako. At sinasamak na lang po natin na mga kapatid, yung chapter 1 hanggang chapter 4, sumakay sa barko si Jonas. At alam niyo mga kapatid, pag tayo po ay takas ng takas sa pinapagawa ng Diyos sa atin, nadadamay ang iba. Number 1, family natin. Damay po ito. Dapat nakita po natin ito mga kapatid, na habang umiiwas tayo, tinatakas na natin ang pinapagawa ng Lord, pinaparusahan tayo ng Diyos. At hindi lang ikaw. Kung nasaan ka, kasama yung mga kasama mo doon. Bakit? Kay Jonas, nangyari po, ano po ang kwento mo doon? Sumakay sa barko. Yung mga kasama niya po ay mamamatay din kasama ni Jonas. Kasi bakit? Habang naglalayag sila, papuntang Tarshish mga kapatid, biglang nagkaroon po ng palakas na bagyo. At malulunod sila. Ginawalan, tinapon lahat ng mga dala-dala doon. Pero di pa rin tumikigil. Kaya sila nag-decide sila, humingi sila ng karunungan sa Panginoon, nagpalabunutan sila. At sabi nila, Panginoon, huwag mo naman kami parusahan sa gagawin namin ito. Pero ito yung karapat. At alam ni timing. Sino nandun? Isa tayo yun mga kapatid. Takas tayo ng takas, pero hindi tayo makakatakas. Nabunod ang pangalan ni Jonas. Hindi siya pwede pag-alinlangan Bakit nagpalabuntan? Sa dami po ng tripulante doon, mga nakasakay po doon, pangalan ni Jonas ang Bunod. ano ginawa? Sinapon. Para hindi sila madamay sa parusa ng Diyos. Kaya yung mga parte ng pamilya ni Pastor, tapon na. Ay, hindi mga kapatid. Okay. Yung trabaho ninyo na nagiging dahilan para hindi kayo makapag-share ng gospel about Jesus Christ, about the good news, tapon na. Ayun. At sa madaling sabi mga kapatid, grabe no? Yung nangyari kay Jonas hindi maganda. At itinapos si Jonas sa God. Pero si Lord talaga, nire-rescue niya po Amen po mga kapatid. Love tayo ng Lord. Amen? Amen. At meron po kumain kay Jonas isang nambuhan ng isda. Amen? Nasa chapter 2 na po tayo mga kapatid. Madaling sabi, no? Kinain si Jonas ng isang malaking isda at inuluwal saan? Inuluwal saan? Mangta. Sa daling pasigan ng Bebe. Minsan ganun din tayo mga kapatid. Takas ka ng takas. At ang Diyos po mga kapatid, hindi natin matatakasan talaga. Amen. Sabi ni Pastor, sa church, di ba? Hindi ka makakatakas. Tanda natin mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos. Tayo mismo, nagagawa natin na tumakas sa kalooban ng Diyos o sa pinapagawa ng Panginoon. Dito kasi si Jonas ay merong vision. Amen? Merong ipinapagawa ang Diyos. Pumunta ka sa Nineveh at sabihin mo doon na 40, sabi mo dyan, araw na lang, 40 days na lang ang ibinibigay ng Diyos sa kanila.
dapat silang tumalikod sa pagkakasal. Tingnan natin, ano po ang background po mga kapatid? Sabi po dyan sa sa background po ng Nineveh. Okay. Ang Nineveh po ay isang lugar kung saan po marami po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Marami po ang mga wicked, marami po ang mga violent people, no? Dahil yan po ay ng Assyrian. At the same time mga kapatid, dyan po ay walang kinikilalang Diyos ang lugar po ng Nineveh. Okay. Kaya ang Diyos, mga kapatid, kung titingnan po natin, grabe yung pag-care ng Lord sa bawat isa. Amen. Bakit? God cares for everyone, but Jonah cares only for himself. Aray, Lord, ako yung Panginoon. Lagi na lang ako, Lord. Gusto ko magandang buhay. Kayang ibigay ng Diyos. Amen? Pero minsan, ginagawa natin ang paraan, yung mga bagay na yan, at nakakalimutan natin na mayroon pala tayong obligasyon. Amen po ba? Si Jonas, makikita po natin na yung sarili na lang po ang kanyang iniisip. Amin po ba mga kapatid? Pero ang Diyos, ang iniisip niya po ang bawat isa na magkaroon po ng kaligtasan. Tayo mga kapatid, yes, busy tayo. Ako, busy po ako mga kapatid no? Kinikare mo lang ba sarili mo? Kinikare mo lang ba pamilya mo? Kinikare mo lang ba negosyo mo? Kinikare mo lang ba trabaho mo? Tapos ako kayo na, yan mga kapatid. Ano ang Lord dyan Hindi tayo pwede magtago sa mga. Pero sa iba wala tayo. Kaya ngayon, hindi natin nagagawa na i-share yung ating pananampalataya. At ito, word of truth. Kasi bakit? Wala tayong pakialam sa ibang tao. Yung mga tawag po dyan, topic po ninyo, doon sa mga preachers, sa ating mga pastor, nakita ng Lord na, sabi niya, napakadami ng tao, pero walang nangangalaga sa atin. Nabagabag ang Diyos, nalungkot ang Panginoon. Kaya sabi ng Lord, dumalangin kayo sa Lord na magpadala siya ng mga tao. Amen po ba mga kapatid? Kasi kung titingnan po natin, si Jonas ay walang pakialam sa mga tao sa Nineveh. Tayo mga kapatid, meron pa tayong pagmamahal sa mga tao hindi pa nakakilala sa Lord. Amen. O self-centered tayo. O ayaw natin. Kasi bahala sila, makasalanan sila. Bahala sila kasi di ayaw naman talaga nila sa Panginoon. Ganyan nagiging rason po natin mga kapatid. Kasi bakit? Wala po tayong magpapahalaga sa mga tao. Alam niyo mga kapatid, pag yung puso ng Diyos ay maging puso natin, lagi mong tingin sa kanila, Panginoon, nakakaawa ang mga tao. Ano gagawin po natin mga kapatid? Kasi pinag-usapan po natin God's compassion for the lost. Amen. Si Lord nakita niya, grabe nakakaawa ang mga tao. Kaya dapat mayroong nagdahayag sa kanila ng salita ng Panginoon. At dito sa ating pinag-usapan, na naawa po ang Diyos Ama, si God, sa mga tao sa Nineveh kasi wala po silang kaligtasan at gugunawin na po ng Diyos ang lugar po ng Nineveh. Kung sabihin kayo ng Lord, sige, dahil ayaw naman magbago ng mga mahal mo sa buhay, kukunin ko na sila. Anak mo, tatay mo, ate mo, lola mo, kapatid mo. Ano magiging response natin mga kapatid? Magiging tayong po sa Biblia. Kasi bakit? Mahal natin Amen po ba mga kapatid? Pero kung wala kang pakialam sa kanila, sige Lord, kunin mo na sila. Ibig sabihin mga kapatid, ang inisip lang natin yung ating sarili. Kaya nga, ang Lord po, ang Diyos po ay lagi po iniisip ang ibang mga tao. Amen po ba? Kaya ngayon naman mga kapatid, huwag naman po tayo mag-self-centered. Amen? I-share naman natin po yung pananampalataya na meron. Yung kaligtasan na meron tayo na ibinigay ng Diyos. I-share po natin ito sa bawat isa. Okay, sa madaling sabi, si Jonas po yung nanalangin in chapter 2, no?
Ano po siya doon? Nagsabi po siya doon ng kanyang mga saloobin, mga kapatid. Okay. As a madaling sabi, si Jonas po ay iniligtas ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Okay. Hindi pa rin po si Jonas ay namatay, kundi siya po ay niligtas pa rin po ng Panginoon. Okay. See that Jonas was someone who believed all the right things about God. He had his theology straight, but Jonah cares only for himself. Mga kapatid, alam po natin ang katotohanan. Sino sa amen? Alam mo may Diyos? Totoo po mga kapatid, nananampalataya ka sa Diyos, kabisado natin ang Biblia. Amen po ba? Alam natin mga bersikulo sa Biblia. Kasi si Jonah po, alam po yan eh. Pag binasa niyo chapter 3, alam ni Jonah na ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagpala. Alam natin yun eh. Pero mga kapatid, nakakalungkot. Na kahit alam mo na pala yung lahat, pero wala pa rin tayong pagpapahalaga sa hindi kasi mga kapatid, batayan, ito, katotohanan. Hindi batayan na tayo po ay maraming alam, theologian ka, o ano pa man ang inabot natin sa karera ng paglilingkod sa Diyos, pero hindi natin ginagawa na i-share ang gospel, mga kapatid. Tayo po ay ngayon ay tulang ang lagi natin iniisip yung sarili. Totoo po mga ko. Minsan, nakakalimutan natin yun. Na, alam na natin ang lahat. Pero ba't di natin i-share kung sa lahat? Ano sa iyo? Huwag natin itago. Ilagtad po natin ang katotohanan. Amen po. Okay? Pero kasi Jonas mga kapatid, no, tinikare niya lang po ang kanyang sarili. Sabi ko po niya kanina, yung historical background po ng Nineveh, bago po tayo sa iba pang mga topic, no? In 9th century, before Christ, we would not have wanted to live or even visit the city of Nineveh. It was inhabited by godless, wicked, violent people, no? The Assyrians, in the book of Jonah, went the king of Nineveh, calls on his people to repent. He especially mentioned their violence. Diyan po sa chapter 3, verse 8, na pinapakita ko dyan na itong mga taga-Nineveh ay grabe po yung kanilang wickedness. Sinabi ko kanina, anong gagawin ko dyan sa Napiko? Anong gagawin ko dyan sa mga lugar na magugulo? Sasama niyan eh. Baka pag pumunta ako dyan, sasakit pa ako. Baka pag pumunta ako dyan, pagtripan pa ako. Minsan laging ganun po yung ating mindset. Totoo po ba mga kapatid? Si Jonah naging ganun po yung mindset ni Jonah. Tingnan niyo po. Kasi ayaw niya na maligtas ang mga taga-Nineveh kasi bakit? Grabe po yung kanilang wickedness. Ang gusto po mangyari ni Jonah, parusahan ng Diyos ang mga tao ito. Minsan, gano'n nagiging mindset po natin eh. Na Lord, parusahan mo sila para magbalik loob sila sa iyo. Mali, mga kapatid, na konsepto. Maling kaisipan. Intindihan po ba natin mga kapatid? Na dapat po pala, tayo po ang gagamitin ng Lord para yung goodness ng Lord, yung kabutihan ng Diyos, yung totoong Diyos ay makilala po nila. Kaya na nga, mga kapatid, hindi natin sila kinikiyar. Wala tayong pakialam. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan, nakakapagod po mag-share ng gospel. Sa mga nagbabahay-bahay, sa mga nag-street evangelism, ano po ang ginagawa natin about pag-ibanghelyo, nakakapagod po mga kapatid. Amen po ba? Amen. At kung hindi tayo magiging consistent, masasayang po yung ating sinunan. Kasi mga kapatid, yung pag-ibanghelyo dapat maging consistent tayo. Can you say amen? Wala tayong ma-harvest kung hindi tayo magiging consistent. At salamat sa Lord dahil marami po nakita dito mga tatay na sila po ay nagiging consistent to share the gospel. Tuloy-tuloy nyo lang mga kapatid. Amen po ba? Dahil ang Diyos, habang kayo po ay ginagawa, nilalakaran ng kalooban ng Diyos, gagawa ang Diyos ng mga himala. Amen? At masasaksihan ng inyong mga mata na yung pagpapagod ninyo sa pagtatanim ng salita ng Diyos ay mag-aani po kayo. Amen po ba mga kapatid? Walang nagtanim na hindi nag-ani. Amen po ba? Lahat po na nagtanim ay nag-ani po mga kapatid. Kaya, sina-challenge ko po yung mga katatayan, hindi ka kung sino po kayo na sumasama po sa evangelism. Tuloy-tuloy. Panahon na po ngayon, mga kapatid, abutin natin ang mga bawat pamilya, bawat tao sa lugar natin. Amen po ba? Okay?
Pagpatuloy niyo po yan. Huwag po kayong magsasawa, napapagod tayo, pero huwag kayong titigil. Amen. Nakakapagod talaga yun mga kapatid. Nakita mo pa yung mga tao, hindi kayo iniintindi. Sinasabi na natin, good news na, kabutihan na ng Panginoon, pero dead pa din sila. Okay lang mga kapatid, tuloy lang tayo. Amen po ba? Kasi, pinapagawa sa atin ng Lord yun eh. Huwag natin takasan. Amen po. Kasi pag pinakasan natin, madidiskaril yung ating paglilingkod sa Diyos. Totoo po ba? Kasi bakit kinumand ng Lord yan? Doon sa chapter 20, verse 19-20, na go therefore and make disciples of all the nations. Baptize them in the name of the Father and the Holy Spirit, teach them to obey whatever I have commanded you. And sabi po doon, hanggang sa katapusan ng mundo, hindi kayo pababayaan. Bitbitin natin itong mga talatang ito mga kapatid. Para lalo tayong ganahan sa paglilingkod sa Diyos. Para ma-share natin yung faith natin, ma-share natin yung kabutihan ng Diyos, yung good news ng Diyos sa mga tao hindi nakakilala sa Kanya. Amen po ba? Kasi kung titignan natin, si Christ po ay pinako sa cross, hindi lang para sa mabubuti, kundi para saan? Sa mga makasalanan. Amen po mga kapatid. Sino po ba ang nakakilala ng kaligtasan? Kayo po ba? Hindi eh. Tapos na tayo mga kapatid. Can you say amen? Amen. Ano nakakilala ng kaligtasan yung mga tao? Wala pa sa Diyos. Kaya sikahan natin mga kapatid. Amen po ba? Kaya huwag tayong tumigil talaga sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po nito. At dito mga kapatid, no? Sa lugar ng Nineveh, napakasama po ng mga tao po sa lugar ng Nineveh. Pero mga kapatid, nagnanais at nais ng Diyos na ang mga tao sa Nineveh ay maligtas. Amen po ba? Nagnanais po ba tayo na yung kapitbahay mo ay magkaroon ng kaligtasan makakilala sa Diyos? Nagnanais ka ba na yung barangay mo o yung zone mo, yung purok kung saan ka nakakaanib sa barangay ninyo, ay magkaroon ng kaligtasan yung mga tao mo? Nag-pray na po ba tayo ng ganyan mga kapatid? Alam niyo, hindi papasok yan sa prayer po ninyo kung wala tayong cares sa kanila. Kung wala tayong compassion sa kanila. Amen po mga kapatid. Kasi lagi natin isipin, mag-pray ka lagi, Panginoon, ingatan niyo po kami, bless niyo po kami, pagpalain niyo po kami. Lagi na lang ganun yung prayer natin. Kasi bakit? Hindi natin nakikita ito na nilalais po ng Diyos. Nabuti din po yung mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. Lagi naman yung pray natin, Lord, i-bless mo trabaho ko, i-bless mo pag-aaral ko, i-bless mo ang hanap buhay ko, i-bless mo negosyo ko. Lagi na lang gano'n. Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo lumalago espiritu. Kasi bakit? Hindi natin nakikita kung ano po ang puso ng Diyos. Amen po. Kaya, sinachallenge ko po ang bawat isang mga kapatid. Patuloy tayo mag-share ng gospel. Share niyo po yung kabutihan ng Panginoon. No? Salamat po sa Lord na marami dito mga bago, glory to God, dahil nag-i-invite po ang bawat isa. Yung dapat mga kapatid. Amen? Alis na sabi ng Lord, dapat makapag-share mo ng gospel. Para sa Sunday, meron man ako maaakay sa church. Para sa'yo makapagpakinig ng salita ng Panginoon. Can you say amen? Amen. No? Trabahuin po natin yung trabaho po para sa Diyos. Kasi minsan, kung ano pinagtatrabaho natin eh. Nakakalimutan na po natin yung ating obligasyon bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Okay, tuloy tayo. Muli nagsalita ang Panginoon in chapter 3, mga kapatid, kay Jonas. Ano pang sabi doon? Ang salita ng Panginoon dumating kay Jonas na sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mong pangaral na aking sinasabi sa iyo. At si Jonas po ay muling bumangon at ibinahagi po ang salita ng Diyos. Amen. At sabi niya po doon, nagsimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may isang araw na lalakarin ang layo. At siya sumigaw, 40 araw pa ang Nineveh ay mawawasak. Yung pagbabahagi ng katotohanan mga kapatid is all about repentance. Amen? Na yung daladala nitong salita ng ito mga kapatid ay patungkol po sa pagsisisi ng tao at magbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Wala naman pong iba mga kapatid eh. Bakit tayo natatakot? Kasabihin ng katotohanan, magbalik loob kayo sa Diyos. Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Meron po bang masama sa sinabi natin? Wala. Wala naman po mga kapatid. Bakit natatakot tayong i-share yung kabutihan ng Diyos? Bakit natatakot tayong sabihin ng katotohanan mula sa Diyos?
Kasi mga kapatid, yung laman ng puso natin ay hindi yun. Pero pag ang laman ng puso mo, itong salita ng Diyos, patungkol po dyan sa pag-care ng Lord sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Lahat ng taong makakasalamuha mo, hindi ka papahayag na hindi mo siya masiran ng salita ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Kaya naman sanayin natin sa sarili natin na lakaran po ito, mga kapatid, na i-share po natin sa kanila yung pagsisisi, yung repentance, mga kapatid, at nang sa gayon naman, itong mga tao ito ay makakilala sa Diyos. Sabi po dyan, meron na lang pong 4 na araw. 40 araw, 40 days. At wawasakin na ng Diyos ang lugar po ng Nineveh. At si Jonas pumunta. Kasi ayaw niya talagang yung mga tao sa Nineveh maligtas. Nakipag-bargaining pa siya sa Diyos. Pero nyo, minsan ganun po tayo mga kapatid. Na nag-aalibay pa tayo, Panginoon. Sige, pupunta ako dyan. Basta mayroon ako ganito, Lord. Lord, mag-share mo ng gospel. Basta okay na pakinggan ko. Lord, mag-share mo ng gospel. Pag okay ng trabaho ko. Lord, mag-share mo ng gospel. Pag okay na, tapos ako sa pag-aaral. Totoo po mga kapatid. Ganun ang nagiging mindset natin. Nakikipag-bargaining tayo sa Lord, pero dapat hindi yung mga kapatid. Kasi bakit obligasyon natin yan bilang mga anak ng Diyos? Amen po ba? Amen. Okay, ituloy tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, si Jonas po ay sinamahan ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Joshua, nagsis Jonas eh. Amen? Nagbalik loob sa Diyos. At sabi po dyan, mga kapatid, but when you read this book, you have to wonder, why did God pick Jonah, someone who was unwilling to go to Nineveh? Minsan ganun din po tayo mga kapatid, bakit tayo yung tinatawag ng Diyos na minsan parang ayaw natin? No, dyan po sa passage na yan, dyan po sa book of Jonah, marami po tayo makita. Now, I think, mga kapatid, it's possible that God picked Jonah because Jonah reflected the attitude of so many God's people down through the centuries. Nakalungkot, mga kapatid. Kasi maraming mga tagasunod ng Diyos noon pa, ngayon, sa kasalukuyan, para katulad ni Jonas. Na ayaw sundin ang ipinapagawa ng Diyos. Mga kapatid. Minsan nagiging ganun po tayo. Lumipas na yung maraming panahon, maraming pagkakataon para po magamit ka ng Diyos sa pamagitan po ng pagbabahagi ng kanyang mga salita. Pero ano pong ginawa natin? Masaya na lang po ba tayo na, Lord, eto, ganito na kami, Panginoon. Kasi nag-enjoy naman kami, mahalaga, Lord, ligtas ako. Minsan naging ganun po yung ating pong prinsipyo bilang isang mananampalataya, mga kapatid. Pero hindi. Bakit? Tandaan natin, mga kapatid, in the book of Matthew, sabi po ni Kristo, no? Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon 7:21 ay maliligtas. Yaw lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kalooban po ba ng Diyos na ibahagi ang kanyang mga salita? Amen. Amen, mga kapatid. Yan po ay direktang sinasabi sa atin. Amen ang salita ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na ibahagi ang kanyang mga salita. Kaya naman mga kapatid, nakakalungkot. Sabi mo doon, Panginoon, nagsali naman ako sa iyo sa pagkain. Nagpalayas kami ng masamang espiritu, nangaral kami ng salita ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, lumayas kayo, mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ko kayo nakikilala. Kasi bakit? Yung unang-unang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay ibahagi po ang kabutihan, yung good news. Can we say amen? Amen. At ano ba po? Idagdagan pa natin, yung isang mayaman. Sabi ng mayaman, tingnan niya, Panginoon, paano ba ako magkaroon ng kaligtasan? Sabi ng Diyos, ito, mga utos, sabi ng mayaman, Panginoon, nagawa mo na lahat. Minsan ganun tayo eh. Lord, nagawa mo na lahat. Pumunta na ako, Lord, kung saan-saan. Sabi ng Diyos, meron ka pang hindi nagagawa. At sabi ng Diyos, ibenta mo kayamanan mo, ibigay mo sa pamutpul mo, ibigay mo sa mga mahirap, bumalik ka sa akin, at sumunod ka. At alam niyo po, sabi doon, ang kanyang pagmumukha ay nagkaroon ng kalungkutan. Kasi hindi niya po mabitawan kung ano po yung mayroon siyang pinakahalaga. Kasi bakit? Takot siyang sumunod sa Diyos.
Minsan ganun po mga kapatid. No? Kailangan po natin na bitawan yung mga pabigat sa pagsunod sa Diyos para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ng mayaman, Panginoon, nagawa ko na lahat eh. Pero sabi ng Lord, may kulang pa. Amen po mga kapatid. May kulang pa. Kasi mga kapatid, yung focus niya, nakatingin po sa mga bagay sa mundo. Mas mahalaga sa kanya yung mga bagay sa mundo. Pero yung sinasabi ni Jesus Christ ay ito yung mga bagay na mahalaga. At tingnan natin mga kapatid, ano pipiliin natin? Buhay na walang hanggan o yung buhay lang dito sa lupa at masaya? O masaya? Buhay na walang at sumunod sa Diyos. Hindi po nakita nung mayaman. Amen? Na mas mahalaga pala yung ino-offer ng Lord. Amen? Kasi ito po pala yung mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya naman mga kapatid, no, i-share po natin ang kaligtasan at patuloy tayong sumunod. But the problem was not with Jonah's knowledge of his belief. Minsan, ganun din po tayo, walang problema sa ating pananampalataya, sa ating pagkakilala sa Diyos. The problem was with Jonah's heart. He did not have God's heart for the lost people. Ang problema yung puso ni Jonas. Wala siyang pagmamahal sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ang may problema po yung puso ni Jonas. Kaya ayaw niya pong maligtas yung mga tao po sa Nineveh. Minsan, gano'n din po tayo, may problema po yung ating mga puso. Kaya sinabi ko kanina, dapat talaga mga kapatid, yung ating ginagawa sa pagsunod sa Diyos ay emotion. Amen. Pag hindi, magkakaproblema talaga. Hindi natin masusunod na po ang kalooban ng Diyos. May problema po ang puso ni Jonas, mga kapatid. No? Hindi niya po makita kung ano po ang nais ng Diyos. Kaya puro reklamo si Jonas. Amen po mga kapatid. Puro reklamo si Jonas. At sabi ko, yung nakipag-bargain si Jonas, Panginoon, pag may ganitong taong sumunod sa'yo, lilipulin mo po ba? O hindi na. Isa ganun din po tayo, Panginoon, pwede bang humirit ng konti na ako muna. Isa ganun din po tayo mga kapatid. Lagi natin isipin yung ating po mga sarili. Okay. The message of the book of Jonah, compassion, the message of the book of Jonah is summed up in the question God asked Jonah in the very last verse of the book, should I not have compassion on Nineveh, the great city? Nasa chapter na po tayo mga kapatid. No, nagtanong po ang Diyos kasi si Jonah na po dyan mga kapatid, no? Tama, nagawa niya po yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Pero nagreklamo na naman si Jonah. Reklamador si Jonah, nagugutom siya, Panginoon, patayin mo na lang ako. Kasi nahihirapan na ako, Lord. May nakita siyang Lord, bakit tinanggal mo ba yung aking lilim? Eh sabi ng Lord, kay Jonah, sa verse 10, basahin natin. Kaya sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghihinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. In verse 11, hindi ba ako nanghihinayang o manghihinayang sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon na may higit nasa 120,000 tao na hindi nalalaman kung alin ang kanilang mga kamay, ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop. Pero yun po yung mga kapatid, dahil si Jonah po ay self-centered. No? Nakita niya, Panginoon, bakit naman pinatuyo mo yung kahoy na to? Pero sabi ng Diyos, Jonah, ako ba ay walang puso doon sa mga taong di pa nakakilala sa Diyos? Amen po mga kapatid. Tayo kaya, na sa ngayon mga kapatid, meron kaya tayong puso para po abutin po sila? O ayaw talaga natin mga kapatid? O marami tayong mga kadahilanan sa buhay para hindi natin magawa ito. No? Ito po mga kapatid ay napakalaga sa atin. Kaya tandaan po natin ito. God compassion for the lost people, nakita ng Diyos ang kanilang ginawa kung paano nila tinalikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niyang ilipon ang mga taga Nineveh gaya ng kanyang sinabi noon.
na dapat paparusahan ng Diyos ang lugar po ng Nineveh at mamamatay po ang lahat ng tao. Pero mga kapatid, sinabi yung katotohanan about Jesus, about God, about po sa kabutihan ng Diyos, na dapat ang tao po ay tumalikod sa pagkakasala. Ibig sabihin, dala-dala natin yung good news. Amen? Na dapat sana yung lugar na yan ay lilipunin na ng Diyos, pero nagbago ang isip ng Diyos. Pwede po palang magbago ang mind of God. Amen po mga kapatid. Pwede. Pwede pong magbago ang isip ng Diyos kung tayo po ay merong gagawin. Amen po ba mga kapatid? Na yung lugar na yan ay i-bless ng Lord. Pag meron kahit isang tao lang na tatayo po sa katotohanan, mga kapatid, at magkakaroon po ng compassion. Amen po ba? Sa mga taong di pa nakakilala sa Diyos. Kahit isa lang. Amen po ba? At yung isa na yon ay ikaw yun. Huwag na tayo magturo ng iba. Kasi minsan nagtuturo tayo, Panginoon, siya na lang kasi siya ay okay naman buhay niya. Ako, Lord, busy-busy pa ako, Panginoon. Hindi ko pa kaya yan. Minsan magaling tayo magturo, mga kapatid. Pero hindi. Dapat sabihin natin, ako yun. Amen? Ako yun. Di ba sabi ni Propeta Isaiah, Lord, send me. Here I am. Lord, pusan mo ako, Panginoon. Nandito lang ako. Dapat lagyan po yung response natin. Pero say amen, mga kapatid. Para naman po yung mga taong ito na wala pa sa Diyos ay makakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, diba, nagsisipag tayo, no? Inaabot natin yung lahat ng mga lugar, especially sa lugar po ninyo, sa amin naman po sa Rizal, no, mga kapatid, hindi po kami tumitigil na share po yung kabutihan ng Diyos. Amen? Para yung lugar na yan ay magkaroon po ng pagbabago, magkaroon po ng transformation. Amen? Yung mga tao sa lugar na yan, kasi bakit? Unti-unti silang nakakilala sa Panginoon. No? Share ko lang po yung kabutihan ng Diyos. Sa lugar po namin, dyan po sa Rizal, mga kapatid, Binangon, Cardona, grabe po yung ginagawa ng Diyos na kabutihan. Kasi bakit? Nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Nare-recognize sila na meron palang totoong Diyos. Meron palang isang buhay sa Diyos. Amen? Ginagawa natin ito para hindi lang sa makilala tayo, hindi, mga kapatid. Ginagawa natin ito kasi bakit? Ito po ay utos ng Diyos. Amen po ba? Pinaputusan tayo, mga kapatid, na dapat sundin. Huwag natin kaya si Jonah na tumakas. Tumakas si Jonah sa ipinapagawa ng Diyos. Minsan, mga kapatid, no? Nagagawa natin yan, mag-sorry tayo sa Lord. Panginoon, simula ngayon, hindi na po ako tatakas. Susunod na po ako sa kalooban. Amen po, mga kapatid. Amen. Okay, pag-pray natin, no? Nagamitin tayo ng Lord sa lahat po, mga kapatid. Okay, sabi ng Lord dyan, mayroon pong compassion ng Lord sa mga taga-Nineveh. The point is God has compassion on all people who are lost, whether they are outwardly wicked or nice. Kung titingnan po natin, mga kapatid, lahat ay nais ng Diyos na maligtas. Does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. No? The book of Peter, ang nais ng Diyos ng bawat isa ay huwag maparusahan. Kundi ang gusto ng Diyos, ang bawat isa ay magbalik loob sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Can you say amen? Amen. Dapat maging laman ng puso natin yan, na tayo man din po, mga kapatid, nasamin po natin, yung mga tao ito walang pagkakilala sa Diyos. Sila po'y magbalik loob sa Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? No? Kami po, di kami tumitigil, mga kapatid, na abutin po yung mga taong sobra talaga, no? Kung papansinin natin, hindi nila kailangan ng kaligtasan kasi masama talaga. Pero sabi ko, Lord, Panginoon, ikaw din naman, nakita mo kami, napakasama namin. Wala kami karapatan ng kaligtasan, pero Lord, ibinigay mo yung buhay mo para kami magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, hindi ba natin na nakikita po itong ginawa ng Lord sa buhay po namin? Na Lord, grabe ginawa ko sa cross ng Calvary para magkaroon naman ng buhay. Ako, Lord, ay pinatawad, pero ikaw ay pinarusahan. Lord, ako ay nabigyan ng buhay, ngunit ikaw ay pinatay. Amen po, mga kapatid. Lord, ako ay nagkaroon ng kalayaan, pero ikaw ay kinundin. Dapat makita po natin ito, mga kapatid, para magkaroon tayo ng compassion sa mga taong di pa nakakilala sa Panginoon.
Can you say amen? Amen. No? Gawin po natin especially sa ating pong mga mahal sa buhay. Jesus said that His mission while He was here on the earth was to seek and save the lost. Now, from Old Testament, mga kapatid, ito na po talaga yung laman-laman o laman ng salita ng Diyos, ng Biblia. From the start, na yung tao po, iligtas sa pagkakasala. Hanapin yung mga nawawala. At kabilang tayo sa mga nawala noon, mga kapatid. Pero pinagpaguran tayo. Amen? Nagsakripisyo kung sino man po ginamit ng Lord sa inyo. Para kayo po'y makakilala sa Lord. Nagpagod po sila para tayo po'y, mga kapatid, may lapit sa Diyos. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po'y pumarito para hanapin po ang nawawala. Amen po, mga kapatid. At dati tayo din po ay mga walang pagkakilala sa Diyos. Isa po tayo sa mga nawawalang tupa ng Lord. Amen po mga kapatid. At sabi po niya sa passage na yan, iniwanan niya po yung 99 at hinanap yung isa. Kasi bakit? Ang bawat kaluluwa, bawat tao ay mahalaga po sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Mahalaga po sa Lord ang bawat isa. Can you say amen? Kaya nga iniwanan niya po yung napakadaming at hinanap po yung nawawala mga kapatid. Kaya naman ilagay natin sa puso natin, Lord, yung tao ito ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Na dapat siya man din ay makakilala sa iyo. At magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid. Especially po ang mga kabataan ngayon. Nakakalungkot talaga mga kapatid. Grabe yung mga kabataan ngayon. Sobra yung kanila pong wickedness. Kahit doon sa probinsya, sa probinsya po yung Luzon, pero hindi nagkakaiba sa mga kabataan dito po sa Metro Manila. Parehas lang talaga mga kapatid. Kaya naman pagkaisahan po natin ito, pagtulong-tulungan po natin ito, naabutin po sila mga kapatid. Can you say amen? Napakalapit lang po ng school. Dito po sa inyo, sa Manggaan High School. Amen po mga kapatid. Ang dami po pwedeng dami po pwedeng abutin natin ang Word of God. Can you say amen? Mga kabataan na nandyan, try to share the Word of God. Sabihin natin, love ka ng Lord. Nais mo bang kilala ang Panginoon? At pwede pa ka namin maintindihan sa church. Ganun lang mga kapatid, simple lang. Amen? Kaya naman po mga kapatid, huwag tayong tumigil, abutin po natin sila. Kasi si Lord po, mahalaga sa kanyang bawat kaluluwa. Amen po ba? Mahalaga sa Lord ang bawat tao. Ibinigay niya yung buhay niya para kanino? Para sa isang tao na yun ang makasalanan. Pero tayo mga kapatid, wala tayong pakialam sa iyo. At minsan, gusto natin na, Lord, parasahan mo namin para magbalik loob sa'yo. Minsan, lagi tayo ganun po yung mindset natin. Pero sa Lord, hindi po mga kapatid. Hinanap niya yung nawawala para po ay makabalik mga kapatid. Can we say amen? Amen tuloy tayo. In our conclusion, mga kapatid, should not be sharing God's compassion for the lost. Ayaw ba natin na makisa sa pagmamahal ng Lord sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon? Start sharing your faith to others, mga kapatid. Simulan po natin ito. Kasi mga kapatid, once hindi natin pinapractice yung pananampalataya na meron tayo, yan po kakalawangin yan mga kapatid, hanggang sa di ka marunong mag-share about Jesus Christ. Who is God? Who is Jesus? Ano po yung katotohanan sa salita ng Panginoon? What is all about the gospel? Ano bang ibig sabihin ng gospel? Bisa di natin alam yung about gospel, mga kapatid. At tagal na natin mananampalataya, pero sad to say, hindi natin mention yung gospel. What is all about gospel, mga kapatid? Bisa di natin alam ito. Pero mga kapatid, ngayon, kung ano man yung karunungan ng meron ka, ano man pananampalataya ng meron ka, alam niyo ang Lord, mga kapatid, tandaan niyo ito, hindi siya nagtawag ng mga qualified para mag-share ng gospel. The Lord called, mga kapatid, ng mga taong hindi qualified to qualify in His ministry. Tandaan po natin yan mga kapatid. Nagtatawag ang Diyos sa mga hindi kwalipikado para gawin niyang kwalipikado sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Can we say amen? Hindi ba tayo na ulang tayo sa kalaman mga kapatid? Ang gusto ng Lord, gawin po natin ito. Makibahagi po tayo sa nais ng Panginoon. Sabi po dyan sa Mateo 28:19-20, alam na po natin yan mga kapatid. Abutin natin yung mga taong hindi pa nakakilala sa Lord. Amen. Kapitbahay mo, yun na lang mga kapatid. Kaibigan mo, yun na lang muna. Mahal mo sa buhay na lang muna. Kasi medyo malaki po yan buong bansa.
Pero kasi nakalimutan natin, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, hindi mo may share yung faith mo. Nakalimutan na natin mga. Unti-untiin natin. Pag nagawa niyo na po i-share yung katotohanan about Jesus Christ, you are not accountable. Hindi mo na pananagutan sila. Pero hanggat hindi mo pa ginagawa ito, mga kapatid, na i-share yung kaligtasan, yung pananampalataya na meron ka sa mahal mo sa buhay, kung sino ang taong nakikilala mo, you are accountable at magsusulit kayo sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Para naman hindi ka maging accountable. Amen? I-share natin ang good news. Share natin ang gospel that Jesus Christ, no mga kapatid, the only begotten Son, He is the Savior, the Lord is Savior. Yun po nilalaman ng gospel eh. Namatay, after 3 days, nabuhay pa muli. Yun nalaman ng gospel po eh. At siya po ang anak ng Diyos, ang dakilang tagapagligtas. Amen po ba mga kapatid? No, yun po yung gospel about Jesus Christ. No, the resurrection of Jesus Christ. Sa ating pagtatapos, in the book of Roma, mga kapatid, dapat maging ganito po ang mindset natin. Dapat ipasok natin ito sa ating pong mga puso. Amen po mga kapatid. Sabi po dyan sa book of Roma, chapter 1, verse 16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo. At gayon din ang hindi mga Hudyo, mga Hintil o mga Griego, o mga Gentiles. Tayo yun mga kapatid. From the start, eto na talaga mga kapatid, ang original plan ng Diyos. No? Maligtas po ang maraming mga tao. At sabi po ni Pablo, hindi ako natatakot. Hindi ko ikinakahiya akal mo ang magandang balita. Can you say amen? Amen. Kaya ako po ay nabibless doon sa mga tatay na nagsishare ng gospel. Glory to God. Kayo po ay patuloy na samahan ng Diyos. Bakit? Hindi kayo natatakot. Hindi kayo nahihiya na i-share ang katotohanan. Kahit na may marinig kayo hindi maganda, okay lang mga kapatid. Amen po ba? Kasi yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Para po ang tao po ay magkaroon po ng kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? Ang nakakaintindi lang po nito, yung mga nagnanais mag-share ng gospel. O nagsishare na ng gospel mga. Amen po ba? Kaya sabi po dyan mga kapatid, no? Una po sa mga Hudyo, pangalawa po sa mga Griego, Gentiles, sa mga hindi Hudyo. Tayo po yun. Outside from Jerusalem, tayo po yung tinatawag ng mga Hintil na walang pagkakilala sa Diyos. Pero salamat sa Lord, nagtiyaga yung mga disipulo. Amen? At si Pablo, para ano? Abutin tayo ng mga dakilang salita ng Panginoon. Amen po ba? Ginawa po nila yung kanilang tungkulin. Kaya naman mga kapatid, tapos na sa pakikinig. Panahon na para tayo naman po ang buhay. Amen po mga kapatid. Pinaka-the best ay yung i-apply ang salita ng Panginoon. Can you say amen? Malapit na dumating ang Lord. Alam natin noon. Kasi lahat na sinasabi, malapit na dumating ang Lord. Pero ang ginagawa natin, wala. Hindi sayang mga kapatid yung pagkakataon. Kaya supportahan po natin ang gawain po ng church. Amen? Yung pag-ibanghelyo, supportahan niyo po yan mga kapatid. Amen? Abutin natin ang lugar niyo dito. Napakadami po dito, hindi pa nakakilala sa Lord. Amen? Huwag natin piliin. Punta po kayo sa Cardona, matatakot talaga kayo kasi mga tao po doon, akala mo kung kakain ng buhay. Pero sabi ko sa Lord, Panginoon, pinadala mo kami dito, ikaw na mag-ingat sa amin. No, kasi doon sa dinadaanan namin, sabi nila, marami na doon hold up doon. Marami na doon na, sabi ko Panginoon, hindi mo naman kami pababayaan. Kasi bakit ang dala-dala namin ay salita ng Panginoon? Who will be against us if God is with us? Ano yung mga kapatid? Nagpapahayag tayo ng salita ng Panginoon. Iingatan ka ng Diyos. Yan naman mga kapatid, kasama niyo po sa prayer, magkakaroon po tayo ng salvation rally. No, mga kapatid, dito po sa lugar po ng Cardona. Ang target po namin mga kapatid, gusto ko lang po share po sa inyo. Matagal pa naman po ito sa March 28 mga kapatid na ang church po natin na magkakandak po ng isa pong pagpapahayag ng salita ng Diyos sa lugar po ng Cardona sa isa pong school, senior high school. Kasi tinatarget po namin ngayon ito pong mga kabataan na napapasok po ng kolehiyo. Kasi alam niyo mga kapatid, pag pumasok na sa kolehiyo mga kabataan, nagiging wild. Kasi bakit? Kaya ako sarili ko na decision ko eh. Nilulungan na ng mga magulang, kaya nangyayari po ang hindi magaganda. Mga kapatid. Kaya inaagapan po namin yun.
na ito papasok po ng kolehiyo. Kaya ngayon tinarget namin ang senior high school na papasok ng kolehiyo na sila po ay magkaroon ng takot sa Diyos. Mga kapatid, pag-pray po natin na sa biyaya ng Lord, ito po ay lalo maging matagumpay. Ngayong March 28, no, mga kapatid, magkaroon po tayo ng isa pong krusada. No? Pero gagamitin natin dito ay ang music, mga kapatid, no? Ang mga papulit sa Diyos para i-encourage yung mga kabataan na sila po ay kumilala sa Diyos. Ito po ay may sounds of salvation. Yung tema po namin doon, yung pamagat, mga kapatid. Suportahan po natin sa prayer. No? At magkakaroon pa tayo ng krusada naman sa another school. Kasi yun po yung target natin, mga kapatid. Pag-pray natin, nakakapagod man, sabi ko sa inyo, pero diretso lang, mga kapatid. Kaya sinachallenge ko bawat isa. No? Sa bawat isa nag-share ng gospel, diretso lang. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mapapagod. Huwag tayong titigil. Amen? Amen. Hashtag swing. Amen. Yun po ang nais ng Lord sa mga pong ito, mga kapatid. Share natin ang kabutihan ng Diyos. At huwag na natin matagalin. Gawin na natin ito sa lalong magandang panahon. Amen. Sige po, tayo lahat at tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan, Lord, sa mga kapatid. Amen. Thank you, Father God. Salamat tayo sa Diyos. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon na nahayag po ang iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Na meron po, Diyos, na kapangyarihan, Father God. Tulad po sa aming pong mag-aralan, Panginoon, na Lord, maging parte po kami, hallelujah, ng iyong mga layunin, ng iyong panukala, O Diyos. Nahanapin po, Panginoon, abutin yung mga tao hindi pa nakakilala sa Lord. Magkaroon po kami, Panginoon, ng habag sa kanila, O Diyos, tulad po ng iyong habag, Panginoon. Especially, Lord, hallelujah, sa aming pong mga mahal sa buhay, Father God. Kung hindi pa namin na-share yung aming pong faith sa kanila, yung kaligtasan namin pong natamo, Lord, huwag na po namin ito, Panginoon, na patagalin pa. Gawin na po namin ito, O Diyos, hallelujah. Simulan na po namin ito, Panginoon, especially sa aming pong pamilya, sa aming pong mga classmates, sa aming pong mga katrabaho, sa aming po, Diyos, ng mga kapitbahay, Panginoon. Lord, simulan na po namin ito, O Diyos, na i-share ang gospel, ang katotohanan, Panginoon, na ikaw po ang dakilang tagapagligtas. Ikaw po ang Kristo, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, hallelujah, ang nagbigay ng buhay. Kaya Lord, sa bawat sa amin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng courage, hallelujah, ng lakas, Panginoon. Hallelujah, ng pananampalataya na may share po namin ng iyong kabutihan. Father God, hallelujah, pagpalain po, Panginoon, bawat isang narito. Lord, maging kabahagi po kami ng simbahan ito patuloy. Para, Panginoon, patuloy kung lumago ang iyong iglesia, Panginoon, mag-increase in numbers, Panginoon. Hallelujah, every Sunday, ang dumadalo, Lord, ng gawain, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat sa amin, Father God, para abutin po yung mga taong itong di pa nakakilala po sa inyo. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang evangelism ministry, hallelujah, ng church na ito, na patuloy pa ito po, Panginoon, na maging solido. Patuloy pa ito, Diyos, na maging matatag, Panginoon, at marami pa silang mapuntahan ng mga lugar na kung saan, O Diyos, marami na pong aanihin, Panginoon. I-bless niyo po, Lord, ang simbahan ito, Father God. I-bless niyo po ang iyong maligod, Lord, hallelujah, sa simbahan ito, Panginoon. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang siyang patuloy, Lord, na manguna po sa bawat isa, Father God. Kaya naman, Lord, salamat, Panginoon, hallelujah, sa mga salita mo, sa umaga po ito po, Panginoon, hallelujah, na tunay, Panginoon, na meron kang gagawin, Father God. Hallelujah, pag kami po, Diyos, ay sumunod sa iyo. Lord, salamat sa muli, sa mga sandali ito, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas, Lord, na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Lord, God bless po sa bawat.